Alright, hello everyone, magandang araw sa lahat. No? Today I will be going to share with you some tips on how to be a successful entrepreneur or as a business enthusiast, whatever business you have to attract more prospects, more clients, to build your own network. So, number one tips that we need to consider is that uh, we must to attend trainings or some live webinars, no, or seminar always, no. Kasi yung trainings kasi is isa yan, no, sa magiging way, no, na to develop uh, our mindset, no, especially our mindset, our selves, no, and to share, to impart other people, no, about uh, our knowledge, our learning in building a business. So yan kasi yung pinaka-importante, no, na para magkaroon tayo palagi, no, ng uh, a good mindset in business kasi uh, pag palaging mainitin yung ulo mo, no, so mahihirapan ka, no, to close with your prospects or your clients. So dapat, no, we must to attend trainings always, no, sa pag may opportunity, no, maraming trainings, no, or seminars, no, na magbibigay sa atin, no, ng more learnings, no, and uh, growing for our business. So next tips number 2 is list of leads or prospecting. So ito yung isa sa pinaka-importante, no, kasi dapat, no, bago tayo mag-share ng ating knowledge, no, ng ating learnings about our business. So dapat may mga tao tayo, no, may mga list na tayo of leads or prospects na to introduce our business, kasi useless din naman, no, yung mga learnings natin, lessons natin na nakukuha in the trainings and the webinars kung wala man tayong mga prospects, no, walang clients, no, na hindi naman kasi basta-basta na maghintay lang tayo, no, we have to wait, no, na yung clients, yung prospects, ano, mismo yung lalapit sa atin, no. So dapat uh, we have to learn, no, how to list the leads and prospecting, no. So yun, dapat mayroon tayong mga list ng mga prospect, no, na i-sharean natin, no, about sa business natin. So yun yung pinaka importante. So kailangan natin mag-collect, no, ng mga details na about sa uh, mga prospect natin, no, na baga i-impart natin, no, yung knowledge natin sa kanila. So saan tayo, no, sino yung ano natin, sino yung lapitan natin, no, to share about our business kung wala tayong mga expected na prospects. So yun, no, number 2 tips. Number 3 is you have to set an appointment. So yun yung isa din sa pinaka-importante, no, na we have to set, no, pag may prospect na tayo, no, may leads, may mga leads na tayo, may males na tayo ng ating prospect. So we have to set an appointment, no. Hindi kasi basta-basta na, for example, may prospect ka na, ang gagawin mo is bintahan mo agad sila, no, ng products mo or business mo or services na ino-offer mo. So first, no, as para magkaroon ng formality, no, you have to set an appointment first, no, kung kailan mo sila tatawagan, kailan mo sila i-video call, or kailan mo sila i-meet, no, kasi hindi kasi lahat ng prospect ng clients mo is ano lang, no, walang trabaho, no. So yung iba kasi may trabaho din, no. So as a formality, no, kailangan mo yung mag-set an appointment sa kanila para din hindi sila madisturbo, no, sa kung anong trabaho, anong work, nature of work meron sila. So you have to set an appointment first, no. So hindi kasi agad-agad na pag may prospect ka na, kailangan mo explainan mo agad, bintahan mo agad. So ano kasi, no, para hindi sila masyado magkaroon ng hesitation, no, sa iyo. So you need to set an appointment na kung kailan sila kailan yung free time nila, kailan yung vacant time nila, no.
para makapag-usap kayo ng maayos, then ma-explain nyo sa kanila ng maayos about sa business nyo or about sa services no or sa product na ino-offer nyo. So next no, that is number 3 tips. Next, number 4 tips is develop a relationship with your prospects no or clients. So pag may prospect ka na no, so nakapag-set ka na ng appointment, so uh, at first kasi hindi yan basta-basta sila na mag-avail agad, hindi yan sila basta-basta mag-join agad or bibili agad ng product or services na in-offer mo. So, kailangan mo, you have to connect, no? Or you have to attach with them, na dapat araw-araw mo sila, no? Na i-follow up, no? Araw-araw mo sila motivate, no? So, yun lang kasi yung baga nila makikita no. Once makikita nila na yung effort mo no sa pag-follow up sa kanila. So, darating na talaga sa time no. Darating talaga sa time na sila sa iyo no. Lalapit sila sa iyo. And ang lang talaga is patience no. Don't give up no sa pag-follow up sa kanila. Kasi kailangan mo makilala din sila no ano yung talagang hinahanap nila, ano yung talagang hinahanap nila na solusyon sa problema nila, at ganun din sa iyo no. Kailangan din nila na makilatis no kung talaga ba yung business mo okay ba siya, effective ba siya, or ano ba siya, sellable, or ano ba siya sa mga tao, no, mag-click ba siya sa mga tao. So yun yung number 4 tips natin no. You have to develop first the relationship. So pag okay na yung relationship mo no, parang normal na din sa kanila na nakasalamuha kayo araw-araw. So yun no. So magkaroon kayo ng tinatawag na attachment no sa bawat isa. So doon maging magaan no yung loob nila sa inyo. So maybe it will convert them as a sales no, as a customer no. So next na tips natin is know the nature of your business no. So dapat situate din na no, alam mo paano i-present yung business mo, may knowledge ka about sa business mo, may idea about sa business mo, paano mo siya i-present dapat no, na in case na magtanong yung clients mo, yung prospects mo, alam mo paano explain no, alam mo paano i-introduce sa kanila no, and ano yung benefits nito no once na mag-avail sila no, once na mag-join sila, or ano yung kakaiba no diyan sa product mo, diyan sa services na offer mo with the other products or other services no sa ibang company or sa ibang no sa ibang kliyente nila. So dapat you have a unique presentation, and dapat meron ka talagang deeper knowledge no about doon sa business or sa services or product na ino-offer mo. So next steps is have a systematic way of closing or making follow up on your clients or prospects. So dapat may systematic way ka no, na dapat formal no, may formality na, for example, na pwede mo sabihin na hello prospect no, pwede ba kitang ma-follow up ngayon, or pwede ba kitang, for example, mag-set ka ng time no, kailan siya bigan time, ay pwede mo sabihin na pwede ba kita balikan next week no, or kung kailan siya no, vacant time or free time. So you have to make a systematic way no, of closing. Dapat kasi no, mayroong tamang paraan na pag-close ng clients or prospect natin para at least nila no, ma-discern din nila na yung formality no, yung ng pag introduce mo sa kanila or pag market mo sa kanila. So yun no. So, next last no na tips na i-share ko sa inyo is in order to be successful in your business career is you have to surround yourself with successful people no. So yun kasi yung isa din sa pinaka-importante, kasi pag yung sarili mo is
nakapalibot no sa mga taong tamad, no sa mga taong toxic, no negative sa buhay. So ma-influence ka kasi nila. So you must to surround yourself no with successful people kasi ma-influence mo yung kanilang ginagawa, no paano sila naging successful in their career, in their life, in their business. So yun no kasi once or ma-influence kanila no sa kanilang ginagawa. So ganun din yung gagawin mo no para maging successful ka in your business, in your career, no in your is a entrepreneur in your anumang business meron ka. So yun no yung mga important tips. So yun lang no kung may natutunan kayo no. So just comment down below or message us no kung gusto niyo pa no na mag-share pa kami no ng mga tips no about in business no, as for example as financial advisor, real estate ka man, networking ka man, no, ano yung dapat ninyo gawin no in order to be successful in that business no na meron kayo. So yun lamang po no, and salamat no sa pag sama nyo sa amin no, pagsama nyo sa akin no, at natapos yung video na ito. So yun lamang po, and God bless sa inyong lahat.